So yun, sa mapagpalang araw sa inyo, good day to each and everyone. So today, our task is to disassemble these appliances or this plancha. Okay, so that's our task for today. The tools that we need to use for disassembling this plancha is only a screwdriver. Okay, so the first step na kailangan natin disassemble dito sa plancha na to is itong back part niya. Okay, disassemble the back part. Meron niyang tornilyo dito. So, gamitin mo lang itong screwdriver and matatanggal mo na siya. Okay? So, ito yung tornilyo. Lagyan natin dito. Ito yung back part niya. Okay? And the next thing na kailangan natin disassemble is itong AC line cord. Okay? So, ano ba yung AC line cord? Diba? Ang purpose na ito is para magkaroon ng AC or ng electricity yung ating plancha. Okay? So, 220 and then i-transform into sa voltage na kakayanan nito. Okay? That's the purpose of AC line cord para magkaroon ng kuryente yung plancha. So, next is AC line cord. Lagyan namin na dito. Okay, so the next thing is, kasi ito, as you can see, meron siyang ganito sa gitna, yan ay natatanggal. Okay, so para makita mo yung screw sa loob. So that's the third step. Okay, to unscrew yung middle part ng body ng plancha. Okay, unscrew the middle part or the screw in the middle part. And two. So what is the purpose of the body? No? Ito lang, ang purpose lang ng body is for us to protect from the heat coming from the appliances. Para hindi tayo mainitan, okay, when we do yung pagpaplansya. Okay? So that's the purpose of the body. Para kapag ginagamit mo, hindi ka mapasok, hindi ka makuryente ng mga nasa loob na component. Okay? So ganito na siya pag natanggal. Ito. The handle. And also, sa handle, meron yung part dito na makikita nyo ito. Okay? Ang tawag dyan ay switch. Okay? So the purpose of switch is for us to change the outcome or the heat of the appliances. Okay? Pag tinodo mo, syempre mas lalong tataas yung init. Pag binaba mo naman, walang init na ipoproduce. Okay? So that's the purpose lang nung switch na ito. Okay? So pwede mo rin siyang tanggalin dito. Okay? Pang ilan na ba to? Pangalawa. Pang-una, pangatlo, pangalawa, yung sa dito, yung middle part, pag-assemble. And now, let's disassemble yung sa switch. Okay? Meron yung screw, pang-fourth. Disassemble natin yung switch niya. So, screw mo lang, unscrew mo lang. Tanggalin mo muna. Tapos, ganito yung makikita mo pag natanggal na siya. Okay? So, ito yung pinag-iikutan niya. Ayan part na yun. Bilang natin dyan. Okay? So, the next thing naman na natatanggalin natin or pang-lima is itong steel na body. Okay? Kasi ito kapartner niya to. So, the fifth step na kailangan natin disassemble is the metal body. Okay? Para lang naman ito matanggal, meron lang siyang isang screw dito. Or isang screw. So, unscrew lang natin yan sa pamamagitan ng screwdriver. So, that's the fifth step, no? Yung metal body. Okay, so ito yung screw. Tapos, after nun, matatanggal mo na siya. Ang ganyan. Okay, so ito yung pinaka-metal niya. Okay, metal body. Ito, handle. Okay, so that's the fifth step. Unscrew the metal body. Okay, yung screw na nandito. And, ito na yung makikita nyo sa loob niya. Okay. Ayan. Next step na natin tatanggalin is itong metal na to. Okay? Ayan, nakikita nyo. So, kadalasan, yung ibang mga plancha or some flat iron na makikita nyo, meron ganito. Kasi ang purpose lang nito is to have a weight. Okay? Na magkaroon ng pabigat sa loob ng plancha nila. So, that's the 6th step. Okay? Kung tama ako, 6th step na yan or 7. So, that's the next natin na i-disassemble itong part yung metal na nasa loob niya para bumigat yung plancha. Okay, hindi siya magan. Pero makikita niyo sa ibang mga appliances or sa ibang plancha na ganito, wala siyang ganito. Okay, wala siyang ganyan. Ang meron diretso na kaagad, no? It is within your pressure na lang ng pagpa-plancha. Pero
etong akin na nakuha kong plancha ay merong metal part na ganito, which means na nagpapabigat sa kanya sa loob. Okay, so that's the 6th step or 7th step. Okay, so the next thing we need to disassemble is itong thermostat switch niya. Okay, so ito yung switch na ayaw niya matanggal. So may fit siya ang pagkakabit. Pero that's the yung sunod na step na kailangan na disassemble. Okay, the thermostat switch. Okay, so ang purpose lang naman nito ay from the word switch, no? So yung switch ng init sa loob. Okay, kung mataas ba or mababa yung gusto mong init. So kapartner din siya nito. Dito lang siya tumutusok sa gitna nito. Itong switch na to. Okay, so that's the 7th step na kailangan disassemble itong thermostat switch. And the 8th part na kailangan disassemble is the fuse. Okay, the fuse. Ito yung fuse. Kadalasan ito siya, yung kulay puti na yan, may balot siya sa loob. Okay, so yan yung fuse. So what is the purpose of fuse naman? Okay, so the purpose of fuse is for the device to have a protection. Magkaroon siya ng protection sa loob. Okay, nalaglag na. Magkaroon siya ng protection sa loob, no? Para if umabot na siya sa pinaka-limit niya na heat, okay, so puputok siya, no? Pero ang kagandahan doon is hindi madadamay yung ibang component, so siya lang yung sasabog. Tapos bili ka na lang ng bago. Okay, tanggalin natin, pakita ko sa inyo. Ito yung fuse, maliit lang siya. Okay, so ang capacity nito 240 Celsius. Okay, so makikita nyo 240 Celsius na dyan. Okay, so yun yung pinaka-limit niya. Kapag umabot na ng yung init ng 240 rather na init, so sasabog na siya. Okay, tapos hindi na magagamit yung plancha. Pero pag pinalitan mo yun, gagana pa rin siya. Okay, so eto na. Okay, di na kasi natin natanggal tong thermostat switch kasi nga malagpit na naman ang pagkakakapit. And then the last part na makikita natin is the sole plate. Okay, ang sole plate lang naman, ang purpose is to flatten or to dito nag-absorb siya ng init. Okay, para pag pinlansya natin sa damit, magiging smooth and matatanggal yung mga wrinkles and crease ng damit natin or yung lukot. Okay, so that's the step na kailangan natin gawin when it comes to disassembling the flat iron. First na kailangan disassemble is the back part. Okay, the back part using a screw. Next is the AC line cord, kailangan ibaklasin. Pangatlo is the middle part. Okay, the middle part, no, or yung handle part. No, may screw kasi yan sa gitna. And the fourth one is the switch. Okay, unscrew nyo lang yung switch nya na nakakabit dito sa may handle. Okay, so the fifth step is to unscrew the metal body. Itong metal body, fifth step, meron siyang nandito na isang screw sa gitna niya. And the sixth step is to unscrew this metal part na nasa loob niya, o yung weight na ipapabigat sa loob ng plancha. And next na disassemble is the fuse. Okay, the fuse. And ang next part is din itong thermostat switch. Ay, napagpahit ko ata. So ang sunod sunod dito sa metal part is itong thermostat switch. Ang sunod sa thermostat switch na ibabaklasin is itong thermal fuse, and the last one na makikita natin is itong solid plate. So that's how to disassemble the appliances of flat iron, no? Itong plancha. So yun lang, and sana maraming kayo natutunan. Maraming salamat.